Kumusta po mga katambay? Muli po si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Kamusta po ang lahat? Ito po, komentuhan po natin itong mga nakarang araw, yung pahayag po ni Senador Ivy Marcos ah, dito po sa issue ng West Philippine Sea. Medyo binatikos po ng ate ang kanyang kapatid ng presidente, mga katambay. Bago po natin pakinggan, nagpapasalamat po muna si Kamanong, siyempre, sa gusto po ng ating maliit na channel sa YouTube at TikTok, Tambayang Makabayan. Ito po, pakinggan po natin kung paano po binatikos ng ate ang kanyang kapatid na presidente. Pakinggan po natin ang balita, mga katambay. Sa isang mensahe para sa araw ng kagitingan ay tila binatikos ni Senadora Amy Marcos ang gobyerno kaugnay sa issue sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay Amy, hindi dapat susugod sa gyera ang Pilipinas na walang dalang sandata sa kabila ng ginagawang pagpapanggap at pagnganaknak. Kasabay nito ay pinuna ng Senadora ang kakulangan sa pangunahing produksyon ng mga armas at bala ng Government Arsenal o GA noong nakarang taon kahit na tumaas anya ang gastusin ng 420%. Batay sa ulat ng Commission on Audit o COA, hindi nakapag-produce ng sapat ang GA, isang ahensya sa ilalim ng Department of National Defense, ng mga maliliit na armas at bala kahit na naglaan ng halos 455 milyong piso mula sa kanilang budget para sa maintenance and other operating expenses o MOOE ng taong 2023 kumpara sa tanging 87.4 milyong piso lamang noong 2022. Ikinalulungkot ng Senadora ang naturang balita ng COA kaugnay sa nasasayang na pera. Kaugnay nito ay tinanong niya kung ang buhay ng mga men in uniform ay masasayang na rin sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Gayunpaman ay ginit ni Marcos na tanging isang makabuluhang dialogo sa pagitan ng Pilipinas at China ang magsasalba sa sitwasyon na nagsisimula pa lamang lumala. At siya ay naniniwala na ang susi ay nasa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Binigyang diin ng Senadora na siyang nanguna ng Committee on Foreign Relations sa Senado ang pangangailangan na taasan ng antas mula sa karaniwang pagpasa ng note verbal tuwing may insidente sa di pagkakaunawaan sa pinag-agawang teritoryo sa WPS. Habang itinutulak ang multilateral na pag-usap sa lahat ng mga umaangkin sa teritoryo, kabilang ang Pilipinas, China, Brunei, Vietnam, Malaysia, Indonesia at Taiwan. Muling sinabi ng Senadora na kailangan dalhin sa ASEAN at sa United Nations sabay diin na hindi tayo maaaring gumawa ng pare-parehong bagay ng paulit-ulit at asahan ang magkaibang resulta sa bawat pagkakataon. Para sa Diyos at Yan sa po, Pilipinas, mga katambay, pahayag ng kanyang ate na senadora, mga katambay. Ayan po, mismo ang kanyang ate na po ang bumatikos po sa mga desisyon at plano po ng kanyang kapatid na presidente, mga katambay. Tama po yung sinabi po ni Senadora Amy Marcos kung ngayon po tayo magmamatigas o magmamalaki, lalo kung ang usapin po dadaanin natin sa sa giyera, nakita niyo po ang asset ng ating sandatahan lakas. Nawawaldas pa ang kaperahan ng napakalaki. Naglaan po ng malaking budget po, di ba? Para po sa 2023 and 2024. Pero kulang na kulang po ang nabibili ng armed force natin. Di po ba, mga katambay? Ang ating kasundaluhan isasabak po natin sa alanganin na wala man lang kadala-dala, kapos na kapos, di ba? Mas malaki ang nagagastos po ng panahon ni Pangulong Marcos dito po sa ating sandatahan. Pero wala pong nabibili halos. Hindi po katulad nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Less ng konti yung gastos, pero maraming nabibili, mga katambay. Kaya, nakakalungkot lang po kasi mismo, tama po yan, yung po ang real talk na yung mga Pilipino, unang-una makasundaluhan natin, masasayang ang buhay. Masasayang pong buhay. Pati tayong mga Pilipino, masasayang ang buhay natin. Di ba? Kung yan po lalala yung tension na yan. At hindi lang naman Pilipino ang may claimant yan. Hindi lang po, napakarami. Sinabi naman po mga bansang Brunei, di ba? Taiwan. At yung iba pang kalapit bansa natin, di ba? Siyempre, China, di ba?
napakarami po ng clay-ban, pero tayo po yung talagang makikibakbakan. Talagang sa dami ng claimant, tayo po yung makikipagyera, mga katambay. At yung sinasabi nga ni Senadora Amy Marcos, talagang kung yun ay isipin ng Pangulo, medyo ibang-iba dating po sa kanya yun dahil mismong kapatid niya, di ba mga katambay? Mismong ate niya ang bumabatikos na sa mga desisyon niya, mga katambay. Di ba? Hindi lang masabi ni Senadora Amy Marcos na huwag ka magpakatuta. Huwag ka muna magpakatuta sa Amerika. Di ba? Kasi kung magpapakatuta ang kanyang kapatid, di umano, sa Amerika, ilalagay sa mabigat at isusuong tayo sa malaking problema. Di ba? Dahil unang-una yung ating kasundaluhan na hindi prepare, hindi handa. Di ba? Walang mga asset, mga katambay. Wala. Bala na nga lang, saka baril na maliliit. Hindi makumpleto ng ating bansa, ang ating administrasyon ngayon, di ba? ang AFP natin, di ba? Halos kulang na kulang sa bala at baril ang ating mga kasundaluhan. Di ba? Kilalaki ng budget nga. Yun ang sinasabi ni Senador. Ang lalaki ng budget na nilagay, pero maraming perang nasasayang. Isa pa rin corruption yan, di ba? Di umano. Yan po, kung talagang itutulak po ng senadora yan at ng iba pang senador, dapat po imbestigahan po yan. Dahil yung nasasayang na pera sa AFP, di ba? Sa panahon ngayon. Di ba? Dahil napakalalaking pera po ang binabanggit din po ni Senadora Amy Marcos po diyan, di ba mga katambay? Sana po tayo po mga kababayan bilang Pilipino, sana po magsalita rin tayo tungkol po rito kasi tayo po ang mapapahamak dito. Dapat po mag-usap muna. Yun din ang sinasabi ng kapatid mismo kapatid na ate ng presidente, si Senadora Amy. Makipag-usap muna tayo sa kapitbahay natin na bansa. Di ba? At hindi lang din naman tayo ang claimant niyan. Kung matapos natin yan, meron pa rin mga kakausapin tayo mga kapitbahay ng bansa Di ba? Dahil claimant din sila. Di ba? Yun, isa pa lang yan sa nagiging problema ng Pilipinas, yung China. Kasi yung China, may problema rin doon sa kalapit bansa natin. Dahil claimant din sila. Di po ba? Kaya ang nakikita ni Kamanong dyan, medyo dapat pag-isipang mabuti ng ating pamahalaan, lalo ng ating Pangulo ngayon, na huwag basta-basta tayong maging mapusok, lalo kung tayo nabubuyo lang, binubuyo lang tayo ng ibang bansa. Pero ang bansa natin ang madudurog at magiging kawawa ang mga Pilipino dahil hindi naman yan talaga. Hindi lang naman yan ang isang problemang pinakamalaki pa ng bansa. Di ba? Kahirapan. Kahirapan, di ba? Hindi pa tayo tapos sa kahirapan, mga katambay. Pero dito nakatutok. Dito nakatutok ang pamahalaan. Di ba? Nakakalungkot lang. Tinututukan ng husto ng pamahalaan ang West Philippine Sea na yung pagtutok mo, hindi mo na mariresolba. Hindi mo mariresolba ng tama ang tinututukan ng pamahalaan. Di ba? Malaking gulo ang tinututukan ng pamahalaan at malaking malaking pagbagsak ng Pilipinas at malaking kamatayan, mga tambay, malaking kamatayan, maraming mamamatay. Kaya nasabi ni Kamanong na malaking kamatayan ang mangyayari sa ating bansa. Pagka ang ating Pangulo hindi binago ang kanyang estilo na talagang maghanda tayo, huwag tayong papayag na masakop tayo at sakupin ang ating teritoryo. Hindi lang naman ng China ang claimant nung sinasabi natin na teritoryo natin. Marami ring claimant na bansa, di ba? Nandiyan ang Brunei at Taiwan, di ba? At marami pang bansa dyan sa Asia na claimant din, di ba mga tambay? Pero tayo lang yung prosigido. Magkakaubos tayo, magkakamatay tayo niyan mga tambay. Kaya mainam na rin at least mismo bumabatikos kadugo, di ba? Iba kasi yung batikos ng kadugo. Kaya tingnan natin kung ano naman ang masasabi, kung paano naman ipagtatanggol ng mga enforcement
ng Pangulong Marcos sa social media ang ganitong batikos ng dugo sa dugo. Kasi magkadugo yan eh. Saka siyempre po, nakikita rin ni Kamanong na kailangan pong talagang bumatikos din ng Senadora Amy Marcos dahil malapit na po ang halalan. Next year po, kung hindi po nagkakamali si Kamanong, next year po, baka may halalan na po ang senatorial. Siyempre po, kung ganito po ang bangka ng kapatid ng Senadora Amy Marcos, lulubog po siya. Pagka kinonsinti niya po, pag kinonsinti ni Senadora Amy Marcos, lahat ng desisyon ni Pangulong Marcos, lulubog po siya. Dahil po napakarami pong issue ngayon ng ating Pangulo, lalong-lalo po sa napakabigat na issue niya na droga. Hanggang ngayon hindi niya po sinasagot. Nagtataing ang kawali po siya sa issue droga. At syempre sa kahirapan na hindi rin po natutugunan ng pamahalaan. Tapos ito pa yung West Philippine Sea na iyaharap ang mga Pilipino sa malaking kamatayan. Mamamatay tayong lahat. Walang edad na pinipili pag natuloy po yan. Yung ating pagiging mapusok na sinasabi ni Senadora Amy Marcos. At yan po good job din po kay Senadora Marcos yan. Dahil hindi po siya sumasama ngayon sa bangka ng kanyang kapatid. Dahil politika po yan politika. Kaya po ganyan ang ginagawa rin ni Senadora na, nagsasalita siya na talagang direct to the point sa kanyang kapatid, mga katambay. Kayo po, ano po ang masasabi niyo mga katambay? Ano po ang pananaw niyo at komento niyo po dito sa pahayag at pagbatikos ng ate sa kanyang kapatid na presidente, mga katambay. Yun lang po mga katambay, ang ating maiksing pahayag at komento sa pahayag ni Senadora Amy Marcos. Maraming salamat po mga katambay. Siyempre po, tiis-tiis lang po muna tayo. Makakabangon at makakabawi pa ang bansa natin. Paalam. Bye-bye.